butas. Pag mag-umpisa dyan sa panganay na yan, mga kasama-sama ko na yan. Pag mga walang pasok yan, sama sa akin pagpuputing. Ano pong klase yung pag-uploading? Ay, nag-uukay dyan sa lupa. Kabud din po, naghahanap ng ginto. Ano po? Pag-ahalap ng ginto. Ay, wala man kami ibang mapag-ano, nagtyaga talaga dyan sa floating. Turulong mo dyan sa akin pag wala yung mga pasok. Gaano po talaga kasipag yan si Mariel bilang anak? Nasipag yan na natulong yan lagi sa akin. Mabuti po hindi nahihiya kahit dalaga na. Ano po? Hindi siya mahihain. Saka wala pong pili sa trabaho. Ano po? Wala. Kaya kung hindi yan nahiya, hindi yan matulog dito sa akin. Oo nga po. Kaya hindi man siya nahiya. Hindi naman masama yung ginagawa nila, no? Na may nakatulong naman siya sa magulang. Kaya maraming din salamat po sa mga anak niya na nakakatulong. Nagkukwento po ba sa inyo si Mariel nung plano niya sa hinaharap, pangarap niya sa buhay? Ano pong pangarap niya daw? Ay gusto nga yan makapagtapos mo na. Makapagtapos siya sa pag-aaral niya. Malagot naman, kaya mo pa. Sabi ko pag di mo na kaya, ako naman. Kaya pa. Ngayon nakawalda ko naman ang susubok na umawak ng maso at sinsil. Gusto kong maranasan kung gaano kahirap yung ginagawa ni Mariel kasi normal na gawain na to sa kanya. Hindi ba marami parang nanay? Totoo itong maso, magaan lang. Magaan sa umpisa. Pero yung patagal mo na siyang hawak, kakangalay na dito. Lalo pa kaya kung dalaga ka, babae ka. Pero hindi nagre-reklamo si Mariel. Ngayon ko na-realize na tahimik lang pala si Mariel. Pero alam mo yung sanay na sanay siya sa ganitong trabaho. Hindi siya nagre-reklamo, hindi siya umaatras. Samantalang ako, ilang minuto pa lang, hingal na. Kasi yung temperature dito sa loob, medyo mainit na. Although, basa, may tubig pero mainit na. Kung may picture yung kasipagan, pagiging simple, hindi mahihain. Si Mariel na yun. Mariel, Hindi naman sa akin nakatutok. isa kang magandang dalaga na walang kinahin. Hiya, pag-ibig mo Ano mo, nakita ka ng dalagang naguhukay sa lupa. Titi ako, ngayon ka pala nakakita. At hindi ito scripted. Totoo mga kawild. Kasi kwento ni Tatay Elmer, mga bata pa ang mga anak niya, tumutulong na sa kanila sa pagkakabud. Kaya magaling sila maghukay ng lupa. Pagkakabud mga kawild, yun yung maghahanap ka ng ginto sa lupa. Yan mga kawild, kakatubig na. Pero hindi yan sapat. Kailangan malalim pa talaga. Pahinga muna tayo. Ang hirap pala ng ginagawa mo. Buti hindi ka nahihiya. Kahit nakikita ka ng ibang tao, ganyan, madumi, nagbubutas ka. Okay lang sa'yo? Opo, kasi para sa naman po ito sa pamilya namin. Mas nakakaya po kung hindi pa ako tutulong tapos habang sila may ginagawa tapos ako wala. Ang ganda nung mindsetting ni Ate Mariel. Mas nakakahiya nga naman kung makita mo yung mga magulang mo naghihirap. Tapos ikaw, walang ginagawang tulong. Ang init sa loob, ano? Pawisan ka talaga. Hingal agad. Oo nga. Ano yung nararamdaman mo habang nagmamasok ka, nagsisinsil ka, bubutas ka? Nakakapagod din po. Minsan masakit sa braso, sa katawan. Pero hindi ko pa iniisip. Mas Mahirap importante kaya- yung magkano kong tubig. Oo nga. Kaysa isipin yung pagod at At iya, ano?
Ang hirap nga naman mga kawild. Mabuhay ng walang tubig. Totoo, bihira na ngayon ang dalagang kayang gawin ang ginagawa ni Mariel. Sa murang edad niya, hindi siya nahihiyang humawak ng baso at sinsel para magukay ng balon na mapagkukunan nila ng tubig. Hindi madali ang trabaho, nakakapagod, masakit sa katawan, maputik, marumi. Pero para kay Mariel, tinitiis niya ito dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, bata pa lang daw siya ay sanay na siya sa ganitong hirap ng buhay. Kaya habang lumalaki siya, mas natuto siyang magsikap at magtiis. Habang pinagmamasdan mo siya kawild, makikita mo ang tunay na ganda ng isang tao ay nasa sipag, kabutihan ng puso at pagmamahal sa pamilya. Ilang taon ka na nga ate? 18 po. 18. Bilang isang kabataan, ano yung pinakang pangarap mo sa buhay? Kasi kaya ko marami sa manonood natin gusto malaman yan. Ano kaya yung pinakang pangarap mo sa buhay? Una po yung makatulong pa sa magulang. Ang gulang talaga. Tapos, Yun lang po, tas ano. Siyempre para po siyempre unahin po yung pamilya po para makatulong para din sila din mahirapan. nag-aaral ka pa ba ngayon? Tapos na po ako ng grade ng senior high school. May plano kang kursong kunin? Parang college ka? Wala pa po akong idea kung anong course ako. Wala po, walang idea. Mga kawild, baka pwede kayo mag-suggest dyan kay Mariel. Anong magandang maging pangarap niya sa buhay? Pakicomment naman dyan, tsak mababasa yun ni Mariel. Huwag lang basher ha. Awa naman kayo kay Mariel. Ilang taon na nga si Tatay Elmer? Na po, 64 po ata. 64. Yung po. Senior na rin ano. So kapag nakikita mong may edad na, mga magulang mo, pero mahirap pa rin yung trabahong ginagawa nila, ano yung pumapasok sa isip mo? Naawa po, lalo na pag nakikita mo silang nahihirapan sa mga katulad na lang po pag-uhukay. Kaya minsan po, nagtutulong pa ako ng may pagkukusap. Siyempre, ayoko rin naman po nakikita nahihirapan sila. Tutulong pa ako hanggat sa kaya ko. For sure, marami dyan sa manonood natin. Katulad mo yung sitwasyon, mga may edad na rin yung magulang. Ano yung gusto mong mensahe sa mga kabataan ngayon na nahihiyang tumulong sa mga magulang? O masasabi ko lang po, hindi naman po nakakabawas ng pagkatao ang pagtulong sa magulang. Dahil mas maganda na unahin po. Hindi naman po masama tumulong, di ba? Oo, hindi nakakabawas yun. Yung pagkatao mga kawal. Tumulong Kung na kayo. iisipin mo yung hiya-hiya mo, tapos kung madudumihan ka, kung ano naman yung wala ka naman pag-aano sa magulang mo. Iisip ka paano magtulong. Kahit sa simpleng paraan. Sa mga kawal, maganda yung mensahe ni Mariel. Yun ang matututunan natin sa video ito. Huwag kayong mahiyang tumulong, hindi nakakabawas ng pagkatao daw yan. Nakakaganda pa nga yan, no? Ayan si Mariel. For sure, marami yan nagko-comment, tumahanga sa kanya. Ayon kay Mariel, walang dapat ikahiya sa pagtulong sa mga magulang. Kahit madumihan ng mga kamay, maputikan ng mga paa, mapagod ang katawan, ayos lang daw yun basta makatulong sa pamilya mo. Yan na siguro ang pinaka matututunan natin sa video ito. Ayon kay Mariel, mas nakakahiya raw makitang nahihirapan ang mga magulang mo habang kaya mo naman silang tulungan pero wala kang ginagawa. Kaya bata pa lang siya, natuto na siyang magbanat ng buto at makisama sa hirap ng buhay. Habang pinagmamasdan mo siyang nagpupukpok ng maso, marirealize mo na tama siya. Ang tunay na dangal ng isang anak ay hindi nasusukat sa malinis na damit o sa magarang buhay, kundi sa kahandaang tumulong at magsakripisyo para sa pamilya. Sa simpleng pananaw ni Mariel, makikita mo ang isang pusong marunong tumanaw ng utang na loob at handang magtiis para sa mga magulang na unang nagsakripisyo para sa kanya. May panahon ba na naiinggit ka pag nakikita mo yung ibang kabataan na maluwan yung buhay, hindi katulad mo, kailangan magbanat ng buto? Minsan po naisip po na mainggit pero hindi ka na po yung inaano masyado. Hindi mo na iniisip. Opo. Kung sa Kasi bagay, kung anong meron po buhay na dumating sa akin, tatanggapin ko po. At kung ano po yung ngayon na buhay ko, ayos. Yun po ang plano ng Diyos. So, isa pa, totoo, simple yung buhay mo ngayon, marami yung tao, maraming kabataan, maalwan ng buhay. Pero sa isang banda, maraming bagay na kaiingitan sila sa iyo. Halimbawa, kumpleto ang magulang mo, kumpleto ang pamilya mo, masaya kayo.
Di ba? Ito pong sugat na paano po dyan yung naguhukay pa ako niya na paano sa bato. Tulas. Opo. Yun yung mga kawel, do, kadalagang tao, hindi nahihiyang magasgasan. Yung iba dyan, ayaw na ayaw magkapilat. Naitanong mo po, ay naikwento mo po, Tatay Elmer. Mga bata pa sila, talagang kasakasama mo na yan. Kung ano man ang ginagawa mo. Mabuti po, di nila kinahihiya, ano. Kahit mga babae yung anak mo, nabanggit niya, isa lang po yung lalaki, tapos puro babae na yung anak mo. Puro babae. Puro babae na. Ano po talagang pinakang trabaho mo noon? Pinakang trabaho ko talaga noon. Nagpapasok man ako ng balon. Ganito pa rin po. Ganun talaga ang Oo. pinakatrabaho mo. Kabud, kung Baka- tawagin dito mga kawild. Pag hindi ako napasok sa balon na yan, mga malalalim na yan, nakakabod ako. Balat lupa, kung Balat tawagin. lupa. Siya yung nag-aakaw. Tumutulong-tulong po sila. Tumutulong sila sa akin. Pag sila walang pasok, natulong sila sa akin. Kaya pala mga kawild, yung mapapansin yung puko ni Mariel, o pudpud na pudpud. At yan si Mrs., katulong-tulong ko yan. Tulong-tulong. Kasama-sama ko yan sa pagkakabod. Oo. Pati yan mga anak ko ngayon, mga pangalan. Kaya lang po nabanggit ni Mariel, 64 ka na pala. So hindi na po palakas, ano po, painana. Paano po pagka dumating sa panahon na kailangan mong iwanan yung kantong trabaho? Ano pong plano nyo? Malakas naman na ito. Sila na ang, sila na ang mga bahala. anak ko na yan. Oo nga po. Sila ay madalaki na. Mm. Kaya naman nila ang At saka sa nakikita ko po, tatay, hanap buhay. nakikita ko po na palaki yung responsable yung mga anak nyo. Tiyak na hindi kayo pabayaan ito. Ano pa man ang mangyari. Tatay, meron ka po bang mensahe dito sa anak mo? Sa kanyang kasipagan? Yan ang pigmamalaki ko mayang anak kong yan. At kahit pag nasaan man ako, pag wala akong katulong, natulong niya sa akin. Kaya sabi nga sa akin, ay papa, tulungan kita dun pagbutas. Siya talagang nagkusa. Sabi ko, ikaw, kung gusto mo tumulong, siya ang katulong-tulong ko dito. Nakaka-proud mga kawild magkaroon ng anak, kapatid na tulad ni Mariel. Mensahe ka ba sa papa mo? So yan mga kawild, maraming salamat sa panonood nyo hanggang dito. Na-inspire tayo sa buhay ni Mariel, saka sa pagpapalaki ni Tatay Elmer sa kanyang mga anak. Bibigay tayo ng 3,000 para kay Ate Mariel. Kasi naabala natin sila mga kawild. Ate Mariel, magpasensya mo na ha. Para sa'yo. Maraming salamat nga po pala kay Ma'am from Lakewood, California. Siya po yung nagpabigay nito para kay Mariel. Ano pong plano nyo dyan? Plano nyo dyan sa butas na yan? Ano namin po yan, sisimento namin. Simintuhin. Sisimento namin, tapos tatakpan namin. So yung binigay natin mga kawild, baka yun ang gamitin ni Tatay Elmer, pansiminto. Baka si Mariel pang mag-asinta niyan. Mariel, marunong ka ba nun? Siminto. Magsiminto? Hindi na. Maghalo lang. Maghalo. Naghahalo ka, nakasubo ka na maghalo. Nakasubok na yung maghalo. Grabe, matakot talaga ang lalaki dito mga kawild. Pag mahinahinang lalaki lang, mahihiyang manligaw dito. Pag naghalo nga ako dyan sa bahay, siya naghahalo. Siya naghalo Siya talaga. naghalo. Pag Yung walang mahalo, nag-ayos po siya kami naghalo. nung CR. Oo, ikaw na naghalo. Thank you po sa Lakewood, California sa binigay pong ano. Ito pong pera papang ano po namin dun sa papang simento sa gilid at ipapantakip po. So yun mga kawild, maraming salamat. Paki-comment naman po yung inyong natutunan sa video ito. Kung na-inspire po kayo, paki-comment naman po. Saka paki-suggest naman po kay Mariel kung ano yung magandang maging pangarap niya sa buhay. Kasi sabi niya, pinag-iisipan niya pa kung anong kurso ang papasukin niya sakaling makapag-college siya. College. Muli maraming salamat mga kawild. Hanggang dito na lang po muna yung video natin. Sakasakali sana makagawa tayo ng parto. Makarating naman tayo sa bahay nila Mariel. Malamok na kasi mga kawild, kailangan na namin maligo. Para doon sa balon ng barangay. Mariel, oh, Mariel. Isahan nga pala natin yung balon yun. Diyan, pinaliligoan mo. Na laging hibas, kaya naobliga kang magbutas. So, ganun mga kawild.
Ah, ito pala yung balon. Malalim na ate, ano? Malalim na. Ah, para mga kawild, malalim na. Ang dami nang gumagamit, kakaunti ang tubig. Tapos medyo mahina pa yung pagkano ng tubig. Oo. Hagos. Kaya pala. So, para naman pag may tubig na doon na, ano? Hindi na po maano dito. Hindi na makikisabay dito. Pambiro na lang siguro man yung pambiro ano, video mo. Tubig. Habang katapos na. Maganda yan katapos si ate.